kasi tayo, pwede tayo maging isang inspiration sa buhay ng mga tao. Lahat tayo, meron tayong pinagdaanan sa buhay. Matuto ka sa alis na buhay. Kaya sinasabi ko lalo sa mga taong malapit sa akin, 1% na nakapag ko, 99% na nagaling sa'yo. Parang of course, hindi ka naman naaabot sa pagkatong na tanong kayo. Total, nabanggit niyo yung salita ng pagsubok ng buhay. Sino ba si Chiquitan dati? Mayaman ba siya? Paano siya pinalaki? May mga pagsubok ba siya pinagdaanan habang lumalaki? Nanggaling din kami sa wala eh. Hindi ko makalimutan yung upa ng bahay namin ni Bandaan. Saan lugar to? Sa may Padre Albi, o sa Bad Santos. Nakita to rin pala. Kaya hindi ko tinagmara kami, naglahat matanda, Carmen Planas, nagmatulan. Palipat-lipat. Hindi ko makalimutan yung sura ng bahay namin na isa na electric pan. Yung sa TV, kailangan mo pa tumabi sa antena para mapanood mo yung Toyota Crispa. Ganun? Eh, walang signal eh. Di ba? Ayusin mo yung signal. Tuwing umulan, di ba susunod ang bahay namin natin yan? Kasi may water sprinklers na kaya sa pumas na meron kami mga bansya-bansya sa mga bahay sa loob ng kwarto. Lalo na sa tondo, mas mataas yung manay kalsada sa bahay. Pag umahayan, papasok agad ang tubig sa bahay niyo. At may kasama pang UFO yung unidentified floating object. Ang mundo of transportation namin during that time, kanesa, may kutsero kami. Yun ang pinag-umpisa namin. Tama ba yun? Tatanda sa strategies na mga tinuturo ng mga Unidentified floating Hindi object. ko makalimutan sinabi ng nanay ko. Kung Anak ano, ko sa pag-imaman. pagbara. Bakit mo pagyamanin ang ibang tao kung kaya mo pagyamanin ang sarili? Kaya nga nag-start ako ng sales career ko nung 12 anos. Walang kapera-pera pag pumapasok sa eskwela. During recess time, I would go to the comfort room, open the faucet, and I would drink water. That would be my meal. Ang hindi ko makalimutan talaga na pangyayari is sapatos. Kung meron nga lang akong MMK, sapatos sa type S. sapatos sa type. Bakit? Dalawat karating taon yung sapatos na suot-suot ko na leather shoes. Sirang-sira na. Upod na yung swelas, walang pang-repair. Kumplita mo ng carbon ng umiswelas, nilili ko sa loob bilang temporary na swelas. Nung minsan pag-break na lihis, nakaapak ako ng piso, nasa lab ko kung tao o ibang nakakatawa yun ngayon, pero nung panahon yun, hindi. Kaya nga nung bata pa ako, 12 years old, RTR, nangarap na ako na gusto ko maging milyonaryo. Umpisa ko talaga yung nagbenta ako ng toilet paper. Si mama kasi nagbebenta ng bullshit. Ako naman nagbebenta ako ng retail. Sa classmates, teachers, principal. Ito yung reality na narealize ko sa pagbebenta. Yung mga taong ine-expect mo na susuporta at bibili sa'yo, sila pang hindi bumibili at sumusuporta. Yung mga taong hindi mo inaasahan na tutulungan ka at susuporta, sila pang sumusuporta. Paano mo inumpisahan yung pangarap? Kasi during that time nga, hindi ko naman tingnan kung ano yung kawalan ko. Tinignan ko kung anong meron ako. So wala akong pera na puhunan. So ang ginawa ko, nag-picture ako during that time, Kodak pa nung pinaprint ko, tapos nilagay ko sa flip chart. May mga kaibigan ko sa school eh, yung mga medyo yayamanin. So sinabi ko, gusto nila yung t-shirt o don't design, magkano 50 pesos. Ang puhunan mo lang sa flip chart. Oo, flip chart lang. Tapos hindi ako na down payment. Ano yung 50% na 50 pesos? 25 pesos. Kasi kung natakbo, hindi sorry pa matapos magkuha ko sa kulay na yung benching ko, kumita na ako. Diskarte. Kung paano naging milyonaryo o successful na negosyante ang Chiquitan, natuto siya ng sales. How can you relate your story to the millions of viewers? Bakit nila kailangan mamaster yung sales? Napunan mo lang ang talino, napunan mo lang lawin. Kung maubusan na lawin, tapos masok tubig ko, binapunan. Number 2, ang pundasyon ng lahat ng negosyo ay magbibenta. Kaya kung gusto mo rin magkaroon ng negosyo in the future, kailangan matuto ka magbenta. Ang problema lang, may mga ibang tao ayaw magbenta. Ba't niya ayaw magbenta? Professional ako eh. Gusto magbibenta yung ako ng napkin example. Yung exactly, nakapag tapos kong ganito tapos mag-aalo ko. Tapos sasabihin ng mga ibang tao na walang-wala na ako. Hindi ma-obvious walang-wala ka, kaya ka nagsa-sideline. Ba't may pagkakaita? Bakit yung tao nahihirapan sila magpakatotoo? Mas mahalaga pa minsan yung pakitang tao kaysa sa tunay na nangyayari sa sitwasyon sa buhay mo. Kaya hindi ko makalimutan yung tinuro ng nanay ko. Sabi niya sa akin, alam, hindi na balik luma damit mo. Ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. Coach, kanina ko pa nababanggit, lagi ka tinuturuan ng mama mo. How important na yung mga parents ngayon dapat sa urang edad maturuan nila yung mga anak nila about financial? Isa pa kung sinabi ng nanay ko, huwag ka mangangarap na maging